Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, test natin ang L'Oreal Paris Woke Up Like This Glow Cherie Skin Perfector Skin Enhancer. ₱500 to nung binili ko sa Lazada. I'm so sorry. Mali pala yung binanggit ko kanina kasi sabi ko wala tong ibang shade. Pero may iba't ibang shade siya. Ang binili ko lang is itong light glow. Pero meron siyang ibang shade. Merong medium glow and merong porcelain glow. Anyway, ipapop ko na lang dun sa screen sa final part ng video kung saan ko binanggit na isa lang yung shade. Pagpasensyahan nyo na. Ngayon ko lang nakita sa Lazada. And limited edition itong mga products na to. Yung Woke Up Like This na line ng L'Oreal. So, ang ganda nung packaging talaga, kaya binili ko lahat. Kaso, kailangan ko siya ibenta lahat. Sobrang bango. Nag-swatch ako kanina. Sobrang bango. So, yun guys, yun yung pinaka-unang details na malalaman nyo about this product. Anyways, mas maganda kung papanoorin nyo yung entire video para malaman nyo kung sulit ba ang ₱500 nyo. 30ml to and ₱500 siya. So, ayun guys, sana mapanood nyo yung entire video. So, just keep on watching. Time check muna tayo and it's already 8:05 na ng gabi. Ayan. So, ang tagal nating tinest itong product na to, which is yung L'Oreal Glow Cherie na Natural Glow Enhancer. So, medyo mahirap siyang basahin kasi iba't halo-halo na yung mga language dito. And nakalagay dito, infused with watermelon extract and 24-hour hydration. Instantly luminizes and hydrates for an all-over fresh, healthy glow, smooth skin, and blurs imperfection, infused with watermelon extract. Apply alone or under makeup. So, in-apply ko to under makeup. Kwento ko muna. Initially, ang nilagay ko is Pond's Age Miracle Serum. So, ito yung una ko nilagay. Pond's Age Miracle Double Action Serum. After nun, ito na yung nilagay ko. Yung usual kong process, kung hindi ako magte-test ng any face makeup or foundation or primer. So, ganito. Una, either dun sa dalawang Pond's. Binili ko yung dalawang serum ng Pond's. Ito. So, either dito, salin-salin ko siyang ginagamit. After no, nilalagay ko is itong Madecaderma to na nilagay ko sa ganitong plastic na lalagyanan para mas madali siyang organize dun sa lalagyanan ko. After nung, yun yung pinaka-moisturizer ko, yun yung Madecaderma. After nun, ilalagay ko na is primer. Usual kong primer is itong inuubos ko na Focallure Perfect Face Matte Primer. Saktong primer lang siya. More on silicone finish siya. Then, after nun, naglalagay na ako ng any foundation or BB cream or concealer lang, ganun. Yun lang yung pinaka-process ko dun. The rest of the makeup na, ganun. Yun yung base. Na-discover ko kasi, tinest ko na yung isang version na highlighter nito. Yung the spray na ka-line ng Glow, L'Oreal Glow, parang Glow Effect. Yung line na yun, na-test ko na yung parang spritz or spray. Kasi pwedeng primer yun and pwedeng setting spray. So, tinest ko siya on both ways and napansin ko na nagiging oily ako pag meron akong moisturizer and kasama yon. So, inisip ko, ito na lang yung gawin kong moisturizer since sabi dito, hydrating daw siya. Okay, so nag-serum ako and then ito yung nilagay ko. Tapos may tinatest akong compact powder from Everbelen na ito yung whitening na BB Flawless Compter nun. Naglagay na ako na the rest of the makeup. Maganda siya for underneath glow. Tamang-tama yung tinry ko siya na underneath the makeup. Ang ganda niya. Pwede mo rin ihalo sa foundation. Yan yung mga naiisip ko based dun sa feels ko sa kanya nung unang gamit ko today.
Okay. Saan nyo ba mabibili to? Available na rin to sa mga stalls ng L'Oreal. Pero feeling ko selected branches only. Pero more on Lazada nyo siya mabibili. I'm not sure kung available. Feeling ko hindi siya available sa L'Oreal Shopee Mall. Sa Lazada Mall nyo lang. Sure sure talaga. Doon nyo siya mabibili. Syempre, kung available siya sa mga stalls nila, available siya sa isang department store, Landmark Department Store, and Mercury and Watsons na drugstores. Pero double check nyo na lang kasi hindi lahat ata ng branches available yung wake up glow something na series nila. Okay, kasi ito naman nakita ko sila weeks after kung bilhin to sa Lazada. Nakita ko sila sa stall mismo doon sa Landmark Trinoma. For buildability, hindi nyo kailangan i-build up to kasi para siyang moisturizer lang na merong highlighter. Parang ganon yung effect niya. Maganda to kung super kinis mo. Yung hindi ganito na parang kita yung mga blemishes ko or dark circles. Na-emphasize niya lang kasi. So, sa akin, sa lagay ng skin ko, since meron enlarged pores ako and may mga blemishes pa akong gustong itago, pwede ko tong i-mix with any concealer or foundation na prefer ko. Tapos, i-mix ko kasama to and then, tsaka mo siya i-blend. Pero, hindi ako magmo-moisturizer. So, by the way guys, combination oily and dry skin ako. Ito yung area na oily ako and ito yung dry. Pero, minsan, depende sa season, kung magiging flaky ba itong nose area and itong sa noo, minsan nangyayari yun. Pero lately, based dun sa mga aking routine na nangyayari, hindi ko na siya nararanasan. So, okay rin naman to i-combine. So, yun yung naiisip ko based dun sa formula na naramdaman ko sa kanya. Wala tong coverage. Huwag kayong umasa na may coverage siya. More on glowing touch talaga siya. In terms of longevity, kita nyo naman na may glow pa rin yung face ko. Hindi lang dahil sa oil. Kasi nag-blot na ako. Kakatapos ko lang gawin yung video ko dito. So, nag-blot ako dun sa video na yun. And, ayan, at konti lang yung na-absorb na oil. Although, nag-blot ako kanina, napakita ko naman dun sa video. Ayaw niya mag-focus. Ayun, may mga transfer, pero wala namang parang transfer ng glowing egg. For the finish, kung ito lang ang gagamitin mo, dewy ka, girl. Kung ayaw mo ng ganun at kaparehas kitang oily, more on oily ka, iset natin ng powder. In terms of oil control, meron naman siyang titanium dioxide pero nasa dulo ng ingredient. So, it means kapag ka ganun kasi, yung pagkakalista ng ingredient, usually, sa pagkakaalam ko, yung unang ingredient, yun yung pinakamadaming amount. At kung ano yung huli, yun yung pinakakonting amount. Eh, yung titanium dioxide na nandun siya sa dulo. So, most probably kaya medyo oily ako ngayong araw na to dahil yun nga, hydrating siya. Tapos, konti lang yung titanium dioxide which is nag-absorb ng oil control mo. Okay, yon. For the packaging, napakasimple lang. Itong tube na yon and napakaganda ng kanyang packaging. Ang ganda ng color selection. Yung buong series nila, rose gold halos yung theme. Peach and rose gold yung theme. Sobrang ganda. Peg na peg ko. Simple lang at may dating. Ganon yung kanyang packaging. Nandito naman ata lahat ng details na kailangan ko. 30 ml to guys. So halos kasing dami ng mga usual na foundation. Meron ding site, yung mga details and everything. Imported by L'Oreal Philippines. Meron ding stock number, merong manufacture date, and then upon open is 12 months upon open siya mag-expire. Okay, so walang nakalagay kung, hindi ko kasi sure kung ang L'Oreal is paraben-free, vegan-friendly, yung mga usual, paraben-free, gluten-free, cruelty-free, vegan, dermatologist. Siyempre, dermatologist tested to. Pero the rest, hindi ko na sure kasi wala namang ibang icon na indicated dito. And yung mismong packaging nakalagay is recyclable. So, yun lang naman. And napakadaming languages na pwedeng siguro international kasi tong product na to. For the pore blurring, wala siyang pore blurring. Kung enhanced pores ka katulad ko, enhanced. Enlarged pores pala. Kung ganun ka, makikita yung pores at may emphasize siya kasi nga may glow effect siya. So, mas maganda kung kaparehas ko kayo na i-set nyo siya ng powder. Price point, guys, i-check ko lang pero mahal. Yung mga ganitong packaging nila, itong line na to, double check ko ngayon sa Lazada. Kasi sa Lazada ko to binili. Nung nilaunch itong product na to, binili ko siya agad. Kasi sobrang ganda ng lines and feeling ko parang papatok. Pero based dun kasi sa kanyang quality, sa kanya parang made for dry skin ito. Eh, kaso combination and
Ayun. So, binili ko to for 500 pesos and 30 ml lang siya. Ganyan siya. 500 pesos siya. Ang mahal kaya nung line, yung spray na binili ko, yung L'Oreal Paris Woke Up Like This Shake and Glow Spray, 600 pesos yun. Yung Glow Highlighter Palette, 700 pesos yun. Yung blush na Woke Up Like This, yung pala yung tawag doon sa series na to, Woke Up Like This. Yung blush na isang parang kulay lang, 550 pesos. Grabe, diba? Sobrang mahal. Ang mahal nung line na to. Pero, mararamdaman mo na luxurious siya kapag tinry mo na siya sa face. Okay, so 500 pesos siya, guys, ha? Yun yung retail price. Hindi ko discounted na bili to sa kasamang palad. Pero, nagustuhan ko naman siya, in fairness. Hindi siya quick drying, dewy talaga yung finish niya. Medyo sticky siya. So, in my case, mas gusto ko siyang iset ng powder or any kind of powder na prefer mo. So, ako kasi, usual na pinagsiset ko is yung Pond's Magic BB Powder. Actually, paubos na siya. And, ayan, ito. Kaso, syempre, powder, compact powder na yung kinatest ko ngayon. So, hindi na ako nag-powder. Doble-doble na eh. Lightweight siya kapag sinet mo siya ng powder. Basta matte, lightweight yan. Pero, pag hindi matte, tapos ang oily nung sa skin, yung skin mo, tapos hindi malamig yung environment, talagang mabigat yan sa face. Kasi, yun nga, moisturizing talaga siya. Heavy moisturizer siya kung tutuusin. So, for the scent, sa pagkakaalam ko, meron siyang scent, sobrang bango. Lahat actually, yung Woke Up Like This na line ng product ng L'Oreal, lahat mabango. Super fragrance level. Pero, ang flattering nung amoy. Pero kung hindi nyo talaga gusto yung may fragrance and kahit flattering man siya, hindi nyo magugustuhan yung product kasi sobrang bango ng products nila. For texture and formula, yun nga, glowy and creamy naman siya. Wala tong ibang shade, guys, ha. So, ito na mismo yun. Actually, is-swatch ko pala sa inyo. By the way, guys, hindi to smudge proof, waterproof, and transfer proof. Okay, so ayan, guys. Ayan yung malapitang view. Ayan yung dry na likod ng kamay ko. So, pag binblend natin, alam mo yun, na-moisturizing siya. Grabe ang bango. Kumakalat agad yung amoy. So, ayan o. Meron siyang glow. At the same time, moisturizing siya. And luxurious talaga. Amoy, ang bango. Ang bango lahat nung amoy nung products na to. Natutuwa ko. Hindi ako mahilig sa fragrance. Pero for this set, yung Woke Up Like This na blush and Lavian Glow Highlighter Palette and yung Shake and Glow Spray and eto, lahat yun mabango. Gusto ko siya. Hindi siya nakakairitang fragrance. Mahal nga lang. Wala naman siyang dragging effect nung ina-apply ko. Wala ring white cast, hindi nag-oxidize or nag-darken. And syempre, sticky siya. More on dewy side kasi to. Also, hindi naman siya patchy. So, ayun. Yun yung pinaka-direct to the point ko. All in all, girl, ito yung comparison. Mas may glow to, diba? Dito, glow lang to ng dry skin eh. Anyways, hindi ko na papahabain yung video. All in all, nagustuhan ko naman siya. Sad part lang is 500 pesos to. Although guys, since mas priority kong mag-review ng iba't ibang products, halos lahat ng products talaga, gusto ko talaga i-review dito sa channel na to. So, ibebenta ko to guys. Nang mas murang halaga, hindi 500 pesos din. Syempre, gamit na natin. Pero one-time use lang. So, check na lang siguro sa Shopee account ko na Cheap Gals and other details nandun sa description box kung hindi niya makukuha dito sa video. Basta yung mga tinitest ko dito sa ating channel, binibenta ko siya usually. Pero pag gustong-gusto ko talaga yung product, tapos mura siya, tinatago ko siya, hindi ko siya binibenta. Pero ito guys, maganda sana siya. Kaso ang mahal lang niya. So, kailangan kong kunin yung profit na binigay ko para lang makagawa ng video. Bawi-bawi din para sa channel natin. Ayun guys, so hindi ko na papahabain yung video. All in all, okay naman siya. Good to try. Especially for those people na dry skin. So, if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!